ika-6 ng Abril, taong 1900 at siyam nakatayo si Robert Peary sa tipak ng yelong lumulutang habang pumapagaspas ang bagong watawat sa malamig na hangin ng Arktiko. Pinapanood ng mga kasama niyang may frostbite siya habang kinukuhanan ng litrato. Pagkatapos, nagsalita si Peary ng 5 simpleng salita. Nasa hilagang polo na tayo. Dahil dito, nabuo ang isa sa pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng eksplorasyon. Pagbalik sa US, itinuring ng mga pahayagan si Peary bilang bayani, binigyan siya ng Kongreso ng medalya at kinilala ng mga aklat-aralin bilang unang nakarating sa hilagang polo. Pero may isang problema. 1 taon bago iyon, may isa pang Amerikanong eksplorador, si Dr. Frederick Cook, na nagsabing siya ang nauna roon. 2 lalaki, isang nagyayelong tuldok sa mapa at pareho nilang pinanindigan na sila ang nauna. Agad na nahati ang bansa sa Team Peary at Team Cook. Tinawag ni Peary na manloloko si Cook. Gumanti naman si Cook at sinabing naiinggit at desperado si Peary. Naglabas ng paninira ang mga dyaryo. Paano naging pambansang eskandalo na puno ng kasinungalingan, nawawalang ebidensya at 2 lalaking pareho ang inaangking imposibleng tagumpay ang pinakadakilang tagumpay sa eksplorasyon sa Arktiko? Para dyan, kailangan nating bumalik malayo pa, bago pa si Peary, bago pa si Cook sa mismong sandali. Noong huling bahagi ng ika-15 siglo, naging obsessed ang Europa sa paghahanap ng shortcut papunta sa tuktok ng mundo dahil may problema ang mga Europeo. Nakatawid na sila sa Cape of Good Hope patungong India at malayong silangan. Magandang balita, hindi na nila kailangan magbayad sa mga middleman ng Silk Road na parang medieval app store. Ang masamang balita, matagal ang ruta, umaabot ng 1 o 2 taon ng pag-iwas sa bagyo, pagdarasal na huwag mabiyak ang barko, at pakikibaka sa hangin sa Southern Hemisphere na ginagawang almusal ang mga marinero. Panalo ang Cape Route pero sabay-sabay din nilang naisip, okay, sigurado namang may mas hindi madugong opsyon, di ba? Simple lang ang lohika, bilog ang mundo, kaya mas maikli ang itaas, at tama sila ayon sa matematika. Ang problema, ang malayong hilaga ay parang isang napakalaking pader ng yelo. Walang nakakapaglayag doon. At kapag ang isang lugar ay umiiral lang sa mga chismis, ginagawa ng tao ang pinakamagaling nilang gawin, magchismis. Iginiit ng mga tao na, sa kabila lang ng yelo, mismo sa hilagang polo, may isang paraiso sa Arctic, isang bukas na dagat, kalmado, walang yelo. Parang tinatawag ang mga manlalakbay na mahilig sa nagyayelong pagtanggap. Nagsimula ang ideyang ito noong 1531 nang hilingin ni Robert Thorne, isang Ingles na mangangalakal, kay Henry VIII na magpadala ng barko pahilaga. Abala si Henry sa pagtatapos ng mga kasal at relihiyon, kaya wala siyang pakialam sa ang mga heograpikong eksplorasyon. Kalaunan, sina Henry Hudson at William Barents ay naghahanap ng mahiwagang lugar sa polo na walang yelo. Hindi man sila masyadong nagtagumpay, may ilog at dagat pa ring ipinangalan sa kanila. Ang mga tao ay nangangarap ng magagandang matutuklasan sa lagpas ng ika-80 latitude. Ang paralel na yelo sa dagat ay nabubuo lang malapit sa lupa dahil natutunaw ang yelo tuwing tag-init na walang gabi. Nadiskubre ng mga Ruso na minsan ay may bukas na tubig sa hilaga ng Svalbard. Kaya baka bukas din lahat, ilang hayop din ang lumilipat sa paligid ng polo. Siguro kaya maganda ang lugar na iyon, parang haka-hakang Arctic Beach Resort na iniisip ng lahat. Sa ika-19 na siglo, sabik na ang mga tao. May parte pa ng mapa na blanko at hindi na nila pwedeng isulat ang Here Be Dragons ulit. Kaya noong 1819 habang ginugulo ng mga barkong British ang bawat karagatan sa mundo, naisip ni Sir John Franklin na tapusin ang sinimulan ni Henry Hudson. Inilunsad niya ang Coppermine Expedition para hanapin ang Northwest Passage. Agad na pumalpak ang plano. Magsimula sa Hudson Bay, dumaan sa Great Slave Lake, umakyat sa Coppermine River hanggang Arctic Ocean, at imapa ang di pa kilalang hilagang baybayin ng Canada. Makakatanggap sana sila ng tulong mula sa Hudson's Bay Company, Northwest Company at mga lokal na katutubong gabay, pero iba ang nangyari. Ang 1819 ay malamig, sobrang lamig, at inabot ng halos 1 taon bago makarating sa lawa, nag-away pa ang 2 kumpanya. Walang humpay ang bangayan na parang mga magulang tuwing Thanksgiving, at mas kaunti ang tulong na nakuha ni Franklin kaysa sa ipinangako. Noong taglamig ng 1820 hanggang 21, naipit ang ekspedisyon sa Ilog Coppermine sa tinawag nilang Fort Enterprise.
na may halong pag-asa. Bumagsak ang morale kaya muntik magduelo sina George Back at Robert Hood dahil sa anak ng isang Yellowknife na mga ngaso na kasama nilang nagtaglamig. Sa ngayon, wala pang paraisong Arctic, puro lamig, paghihirap at pagduduelo lang para sa mga dare. Pagsapit ng Hunyo, sa wakas ay natunaw na ang yelo, tumulak sila pahilaga, narating ang dagat at umuwi na ang mga gabay na Yellowknife. Nagpatuloy ang grupo ni Franklin sa 3 kanu. Nakakagulat, nakarating sila ng 500 milya sa lubos na di kilalang teritoryo. At pagkatapos, nagkandaloko-loko na ang lahat. Tumama ang malalakas na alon, bumalik ang taglamig at napilitan ang grupo umatras sa mahirap na daan sa tigang na lupa na tamang-tama sa pangalan nito. Kahit nakabalot sila ng kumot, tumatagos ang hangin na parang ininsulto nila ito ng personal. Ang pagkain nila ay kung ano lang ang makita. Ang sabaw ng buto mula sa natirang bangkay ay itinuturing na magandang araw. Sa masasamang araw, kinakaskas na lang nila ang lumot sa mga bato. Ang kabute ay may detox plan at ang tigang na lupa ay walang palikuran. Pag naubos ang kabute, lumipat sila sa reserbang bota na bahagyang pinakuluan. Michelin star na pagkain kung patay na ang mga inspektor. Ang pangunahing grupo ay hirap na nakabalik sa Fort Enterprise noong Oktubre 12. Pansinin, sabi ko, pangunahing grupo. May mga kasamahan na naiwan at ilan sa kanila ay nalinlang na kumain ng karne ng lobo. Nilalagyan ko pa ng air quotes. Pagdating nila sa Fort Enterprise, gutom pa rin ang mga natirang kasama. Tumigil lang ang bangungot noong Hulyo, 1,822 nang marating ng mga nakaligtas ang punong tanggapan ng Hudson's Bay Company. Ang ekspedisyon ay isang ganap na kabiguan. 5,500 milya ang nilakbay. 500 milya ng baybayin ang naitala, kalahati ng tripulante ay namatay. Nagkaroon ng pagnanasa sa laman ng tao at ang Northwest Passage ay nanatiling hindi pa rin umiiral. Isipin mo yan kapag may masamang araw ka sa trabaho. Pero si John Franklin ay pinarangalan pa rin. Nahalal siya sa Royal Society dahil sa katapangan. Samantala, may iba namang nagturo sa halatang katotohanan. Ang huling paglalakbay niya ay tunay na sakuna. Pero si Franklin ay patuloy pa ring bumabalik sa Arktiko. 2 barko, ang HMS Erebus at HMS Terror, ang umalis mula Greenhithe, Kent noong Mayo 11, 1845. Ngayon, ipinagyabang ni Franklin ang kanilang kahandaan na iba raw sakuna sa copper mine. Mayroon daw silang 8,000 lata ng pagkain na sapat sa 3 taon. Huling nakita ang mga barko noong Hulyo 20. Pagkatapos noon, wala na. Tumahimik ang Arktiko tungkol sa kanilang paglalakbay. Umabot pa ng 1,859 bago lumitaw ang unang mga palatandaan. At syempre, malungkot ang mga ito. Palaging ganoon. Namatay si Franklin noong Hunyo 11, 1847. Umabot ng mahigit 1 siglo at kalahati ang misteryo. Natagpuan ang nasirang Erebus noong 2014 malapit sa Queen Maud Gulf. Lumitaw ang Terror noong 2016 na kahimpil sa timog ng King William Island. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari, pero malamang nagsimula ang mapanganib na paglalakbay sa tila masayang Disco Bay sa Greenland at nagtapos kung saan man sa nagyeyelong hilaga ng Canada. Malaki ang pagbabago ng mood doon. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa mapa, mag-subscribe para hindi maanod ang motibasyon ko ng higit pa sa mga yelo sa Arktiko. Noong 1852, naglabas ang Aleman na kartograpo na si August Petermann ng mapa na gagawin ni Franklin ang lahat para makuha noong delikadong paglalakbay niya. Isa lang ang mapapansin mo kapag mas mabilis bumababa ang morale kaysa sa timbang ng tripulante. Sa mapa, makikita ang Hilagang Polo at Open Polar Sea. Ayon kay Petermann, may mainit na agos ng tubig mula Japan papuntang Arktiko kaya walang yelo sa karagatan. Ano naman ang ginawa ng mga manlalakbay? Lalo nilang pinaniwalaan ang kanilang ilusyon hanggang dumating ang bagong manlalaro, ang Amerikanong manlalakbay na si Elisha Kent Kane. Naglayag siya sa hilagang kanlurang Greenland para hanapin ang nawawalang ekspedisyon, ngunit hindi niya ito natagpuan. Ang natagpuan niya ay 2 taon ng pagkakulong sa ilalim ng yelo, pero nakaligtas si Kane at ang kanyang grupo. Nakarating siya sa mas hilaga kaysa kanino man bago siya. At ang nakita niya ay tila sumusuporta sa teorya ni Petermann. Walang yelo ang lagusan, kaya nang makabalik ng buo sina Kane at ang kanyang mga kasama, namangha ang mga tao. Napagtanto nila na ang pangarap ng Polar Ocean na walang yelo ay hindi na mukhang pantasya, kundi parang, tara,
Gawin natin. Binuksan ang Suez Canal noong 1869 at naresolba ang problema ng Cape of Good Hope, pero hindi nito pinabagal ang karera papuntang Hilagang Polo. Sa halip, bumilis pa ito. Pinagtawanan si kalihim ng Estado, William Seward, sa pagbili ng Alaska. Tinawag nila itong kahangalan ni Seward. Pero para kay Seward, ang Alaska ay simula lang ng kanyang dominasyon sa mundo ng Artiko. Samantala, ang Britain ay patuloy nagtatayo ng mga watawat. Iniisip ng Russia ang bersyon ng Special Operations noong mga taong 1,800 at pati Sweden ay sumali na rin. Si Adolf Erik Nordenskjöld na ang Vega Expedition ang naging unang naglayag sa buong Hilagang Silangang Lagusan noong 1878 Gold Star para kay Adi. Kaya hindi kayang palampasin ng US ito. Tapos na ang digmaang sibil. Panahon na para mamatay sa ibang lugar. At diyan pumasok si James Gordon Bennett. O mas tumpak, pera niya ang ginamit. Malalaman mo rin agad kung paano ito konektado kina Perry at Cook. Si Bennett, publisher ng The New York Herald, ay parang naglalakad na ATM na may chinstrap na balbas. Binili niya ang barkong Janet at pinaayos para sa yelo sa Artiko. Siyempre hindi, mayaman siya. Pinadala niya si Teniente George Washington Dillon ng US Navy, kilala rin bilang si The Expendable Guy. Kaya umalis ang US Arctic Expedition mula San Francisco noong Hulyo 8, 1879 patutunguhan, Hilagang Polo. Sa simula, mukhang maayos ang lahat. Lumampas ang barko sa Aleutians, narating ang Siberia at tumulak pahilaga noong Agosto 31. Pagkatapos, dumating ang Setyembre 5. Naipit ang Janet sa yelo at nanatili itong ganoon hanggang Hunyo 11, 1881. 2 taon parang popsicle na hugis barko na nagyelo. Umusad lang ito ng wala pang 230 milya. Sige, kahit paano nasubukan nila ang teoryang walang yelo sa Hilaga. Mali si Peterman. Walang mainit na supercurrent mula Japan papuntang Artiko. Walang Pacific Gulf Stream. Puro walang katapusang yelo na nakakawasak ng loob. 2 araw matapos silang palayain. Bumalik ang yelo na parang may galit. Dinurog nito sabay ang barko at pag-asa ni Delong. Ganyan mag-multitask. Lumubog ang barko noong Hunyo 13. Naglakad ang tripulante sa yelo at sumakay sa 3 lifeboat. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas sa nagyeyelong impyerno. Isang bangka na may 13 lalaki ang sinwerte at natulungan ng mga yakot para makaligtas. Nakaligtas at nakabalik sa US ang lahat. Pero ang bangkang may 12 lalaki ay napadpad sa gitna ng walang tao sa Siberia at namatay lahat. Sila ang grupo ni Delong. Natagpuan ang kanyang katawan at naibalik sa kanilang bayan noong 1884. Kahit isinantabi na ang teorya ni Peterman, hindi pa rin sumuko ang mga tao sa Hilaga. Noong 1903, naglayag si Roald Amundsen, isang Norwegong manlalakbay, para tuklasin ang Hilagang Kanlurang Lagusan. Ang Joa, ang kanyang 47 toneladang bangkang pangisda, ay parang pinalaking batya na may ambisyon na inayos niya gamit ang mababaw na draft. 13 horsepower na makina at planong dumikit sa baybayin. Parang may takot siyang maiwan at sa simula maayos ang lahat, halos sobrang ayos pa nga. At pagkatapos, si Amundsen ay 2 taon na naipit sa King William Island, klasikong Artiko. At dumating muli ang tunay na MVPs, ang Netselik Inuit. Tinuruan nila siya ng mga aral na di natutunan ng mga Europeo. Magsuot ng balat ng hayop, hindi lana. Ang lana ay nagiging malamig at basang kumot ng pagsisisi. Gumamit ng maraming asong panghila ng sled. Nasa Artiko ka, hindi ito simpleng lakad tuwing linggo. Nang matunaw ang yelo, nagpatuloy si Amundsen at nakarating sa Nome, baybayin ng Pasifiko sa Alaska. Nagawa niya, nabuksan ang daan-daang taong pangarap dahil sa determinasyon at ilusyon. Nagdulot ba ito ng revolusyon sa kalakalan? Hindi. Nasa museo na ang barko niya. Pero ang mga natutunan niyang survival skills mula sa mga Inuit ang nagligtas sa kanya sa Antarctica. Pero napatunayan niya ang isang bagay na gustong patunayan ng lahat, na posible talaga itong gawin. At may 2 VIP na nakapansin. Ang isa ay si Robert Peary. Sumali siya sa US Navy bilang civil engineer noong 1881 at naging punong tagasuri ng isang panukalang kanal sa Nicaragua noong 1885. Pero ang tropiko, nakakainip, mas gusto ni Perry ang malamig, na malinaw na mga palatandaan ng isang baliw.
Sa sumunod na taon, pumunta siya sa Qeqertarsuaq, dating tinatawag na God Haven. Hunyo 1886 unang punta niya sa Greenland para sa layuning tila kahangalan. Tatawirin gamit ang dog sled. Pinayagan siyang mag-leave ng Navy. Binigyan siya ng ina niya ng $500 para sa gamit. Malinaw na isa siyang nepo baby. Gusto pa nga ni Perry na mag-isa lang siya, pero magalang na isinalin ng opisyal na Danish na si Christian Maigard iyon bilang mamamatay ka agad. Kaya sumama siya kay Perry. Sa huli, bumalik sila dahil naubusan sila ng pagkain. Pero hindi yung tipo si Perry na sumusuko. Bumalik siya noong 1871 at mas handa na siya. Parang training montage sa Rocky. Sinama pa niya si Josefina para maiwasan ang tradisyong duelo sa Artiko dahil sa mga babae. Layunin niyang tukuyin kung ang Greenland ay isang malaking lupaing abot hanggang hilagang polo. Halos makansela ni Perry ang lahat ng masugatan ang kanyang binti sa laban sa timon ng barko. Kalma niyang sinabi kay Josefina, "Huwag kang matakot, mahal ko. Nasaktan ko ang binti ko." Makatang paraan ng pagsasabi na nabali ito mula tuhod hanggang bukong-bukong. Pagkagaling, tumawid ang grupo sa ngayon ay Perryland Catchy. Noong Mayo 3, 1872 narating ni na Perry at ng kanyang grupo ang Independence Fjord at sila ang unang tumawid sa Greenland. Ang gantimpala, $1,000,000. Nalaman niyang ang Greenland ay malaking isla, pero lahat ay nabuhay, pati ang siruhano ng ekspedisyon na si Frederick Albert Cook. Ipinanganak si Cook sa Hortonville, New York noong 1865. Nagtapos siya sa NYU at mukha siyang taong may mararating. Pagkatapos, binagsakan siya ng buhay. Namatay ang asawa niyang si Libby at ang kanilang sanggol sa panganganak, kaya ginaya ni Cook ang ginawa noon ni Theodore Roosevelt sa ganitong trahedya. Tumakbo siya diretso sa pakikipagsapalaran. Nakita niya ang panawagan ni Perry para sa mga voluntaryo sa Greenland. Si Cook na matalino at desperado ay nagsabing baka kailangan ng doktor sa ekspedisyon at tinugon niya ang panawagan ng hilagang lupain. Nagpasalamat si Perry sa pag-aayos ng binti at pinuri ang kalmadong si Cook sa tensyon. Pero mula dito, mabilis nang lumala ang lahat. Noong 1873, nagpaplano na si Perry ng panibagong lakbay sa Artiko. Nahuhumaling siya, parang may yelo na ang utak. Pero hindi na sumama si Cook sa pagkakataong ito. Gusto niyang ilathala ang pag-aaral niya sa mga lokal na Inuit, pero iginiit ni Perry na dapat mauna ang libro niya. Classic na ugali, maganda gawa mo, pero mas maganda akin. Umalis pa rin si Perry noong 1878, pero nagsisimula ng magmukhang kahawig ng malas na Franklin Expedition ang mga nangyayari. Tahimik na nagpapanik ang mga kaibigan at pamilya. Alam mo yung klase na walang sumisigaw, pero kitang-kita sa mga mata ng lahat na siguradong mamamatay siya. Naglayag pahilaga si Cook, natagpuan si Perry na buhay pa at inalagaan siya. Si Perry ay may eskerbuto, sakit sa puso, at parang lalaking nananalo sa paligsahan na siya lang ang sumali. Ngayon, si Cook ay may ambisyong gustong gawin mag-isa. Bakit pa niya susundan si Perry kung pwede naman niyang habulin ang sariling ilusyon ng kadakilaan? Pumunta siya sa timog patungong Antarctica at inangkin na siya ang unang nakaakyat sa bundok McKinley noong 1906. Ang mahalagang parirala dyan, inangkin niya. Ayon sa kasaysayan, hindi totoo ito. Sa parehong taon, inilunsad ni Perry ang ika-6 niyang ekspedisyon sa Artiko. Sa puntong ito, kumbinsido siyang siya ang pinili ng universo para marating ang hilagang polo, parang may dalang enerhiya ng hinirang, ang mesaya ng frostbite. May ibang plano ang dati niyang doktor. Palihim na umalis si Cook mula Gloucester, Massachusetts noong Hulyo. 1907 walang sinabihan at walang nakakaalam ng pupuntahan. Tunay na asal ng isang misteryosong manlalakbay. Pagsapit ng Abril 1908 lumitaw siya sa Anuatok, ang pinakahilagang pamayanan sa mundo, isang maliit na base ng pangangaso na 700 milya ang layo mula sa polo. Hindi ito perpektong posisyon maliban kung may balak kang matapang, mapusok o pareho. Hulaan mo anong ginawa niya. Noong Pebrero, sinimulan niyang tahakin ang rutang nilakbay noon ni Otto Sverdrup, isang Norwegong manlalakbay. Sabi ni Cook, mukhang may pag-asa na sa lengguwahe ng mga manlalakbay ay bahala na si Batman. Naglakbay ang grupo ng 360 milya sa loob ng 24 na araw na buhay sa sariwang karne at mahigpit na pagtitipid sa nakaimbak na pagkain. Lumipas ang Marso at pagdating ng Abril, lalo pang lumala ang paghihirap ayon kay Cook. Pakiramdam mo, parang krimen na ang huminga sa lakas ng hangin.
Pagsapit ng tanghali noong Abril 21, kinuha niya ang sektante, sumukat at idineklara. Pwede na, malapit na, natagpuan na ang Hilagang Polo. Kinunan pa niya ng litrato ang Old Glory na nakatirik sa ibabaw ng Igloo, ang pinakamalamig na Airbnb sa mundo. Sumulat siya ng tala, inilagay sa brass na tubo at inilibing sa yelo. Kung hindi ka makaiwan ng bakas, mag-iwan ka ng papeles. Medyo madali ang pagpunta sa Hilagang Polo. Pero ang pabalik, ibang usapan na yon. Akala ni Cook dadalhin siya ng hangin sa silangan, pero sabi ng kalikasan, ang cute mo, at itinulak ang yelo 100 milya pakanluran. Malayo na sila sa imbakan ng supply, at dahil huling bahagi na ng tagsibol, nagbibitak-bitak na ang yelo parang tako. Buti na lang nagdala sila ng natutupi na bangka. Una nilang matinong desisyon sa kwentong ito. Pero mabagal ang usad nila, sobrang bagal, kaya halos ipinagpaliban na nila ang ideya ng pag-uwi. Dumating sila sa isla ng Devon, nagtago sa kuweba, at nang maubusan ng bala, gumamit ng sibat. Sabi nila, ganito na buhay natin, pero malaki ang naitulong ng taglamig sa kanila. Bumalik ang yelo, nagyelo ang Smith Sound at naglakad sila pabalik sa Inuatok. Doon, may natutunan si Cook na kakaiba. Hindi sila nagulat na narating niya ang Hilagang Polo, kundi dahil buhay pa siya. Dumaan din si Perry noong Agosto papuntang Hilagang Polo, pero sino namang may pakialam? Nauna naman si Cook, di ba? Ang biyahe ni Perry ay taliwas sa simpleng paghihirap ni Cook. Backpacker kung maglakbay si Cook, habang parang sirko naman si Perry. 50 tao. 50 paragos 200 at 46 na aso, isang buong parada sa Arctic. Paisa-isang umuusad sila, naglalagay ng mga imbakan ng supply. Nabigo ito noong 1906. Malinaw na maluwag ang pananaw ni Perry sa kahulugan ng kabaliwan. Wala siyang bangka kaya naghintay siyang tumigas ang yelo para madaanan. Nang tumigas ito, nakalakad sila ng 280 milya sa isang buwan. 6 na lalaki lang ang sumubok sa huling 134 na milya. Si Perry, 4 na Inuit at si Matthew Henson, ang unang itim na Amerikano sa ganoong hilaga, ay dumating noong ika-6 ng Abril. Tinanong ni Henson, nasa polo na ba tayo? Sumagot si Perry na hindi niya masabi. Talagang nakaka-inspire ng kumpiyansa. Ayon kay Henson, inilabas ni Perry ang bandilang tinahi ng kanyang asawa. Itinayo ito sa Igloo at nag-post silang lahat na parang mga ice influencer. Kinabukasan, nilabas ni Perry ang sektante at hindi na sinabi ang resulta. Isa na namang magandang palatandaan. Sabi ni Henson, kinuha ni Perry ang bahagi ng bandila at sulat, inilagay sa lata at inilibing sa yelo. Nakilala ni Cook si Haring Frederick VIII ng Denmark at inalok na ipadala ang kanyang mga tala sa Universidad ng Copenhagen. Problema lang, wala siya ng mga iyon. Isa sa mga kasama niya, si Harry Whitney, ang may hawak ng mga iyon. Nakita ni Perry ang isang pagkakataon na kasinlaki ng Greenland. Inimbitahan niya ang pagod na si Whitney sa kanyang barko. Basta't hindi kasama ang mga tala ni Cook, kaya sumang-ayon si Whitney gaya ng isang matinong tao. Ibinaon niya ang mga iyon sa Greenland at sumakay sa bangka. Matinding diskarte at mula noon, bumagsak ang buhay ni Cook. Yung larawan mula sa Denali? Oo, lumabas na sa peking tuktok lang niya kinunan, parang peke at murang bersyon ng bundok. Sinuri ng mga siyentipiko ng Copenhagen ang natitirang datos at sinabi, "Bro, hindi tumugma ang sektante niya sa sukat ng araw sa totoong polo. Parang baguhan lang." Pagkatapos, nasangkot pa si Cook sa panloloko at nakulong matapos ang 1 dekada. Kaya hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Iyan ang tamang tawag sa akademya. Ang kaswal na tawag ay hindi talaga. Ang ibig sabihin, si Perry ang nanalo ayon sa National Geographic kaya nakuha niya ang korona. Tapos na ang kwento, maliban na lang kung hindi pa pala. Noong dekada 70, muling sumiklab ang buong kontrobersya. Narating ni Wally Herbert ang Hilagang Polo noong 1969, tiningnan niya ang mga kalkulasyon ni Perry. At sinabi niya, oo, malapit siya. Mga 60 milya ang layo, pero hindi niya talaga narating. Parehong nagsinungaling sina Perry at Cook tungkol sa polo, ayon sa Nat Geo. Labanan lang ng ego sa gitna ng yelo. Bakit nagulo? Madali lang ang sagot. Alam natin ang eksaktong lokasyon ng South Pole sa Antarctica, totoong lupa at mga koordinada. Pagdating ni Amundsen noong 1911, nagtanim siya ng watawat at sinabi, "Boom! Akin na to!" Pero ang Hilagang Polo ay lumulutang na yelo, hindi lupa.
Parang ang bahay ni Santa ay nasa malaking nagyayelong conveyor belt. Kung sa mismong geographic pole siya nakatira, araw-araw niyang papalitan ang address niya. Magre-resign na ang NORAD. Hindi ka pwedeng magtanim ng watawat dahil gumagalaw ang yelo at watawat, pati makabayang pag-aangkin. Hindi rin natapos ang ego trip ni na Perry at Cook. Ang karera sa hilagang polo ay laging pampolitika. Pagkatapos ng kanilang alitan, 2 beses nagdigmaan ang mundo. Hindi ko alam kung napansin mo, pero haluan mo ng ideolohiya, nuklear na sandata at nagyeyelong arena. Hindi na lang basta malamig ang Artiko. Dahil kay Seward, naging larangan ng labanan ang nagyeyelong hilaga kapag nagharap ang US at Soviet Union. Kung lilipad ang ICBM, sa itaas dadaan. Walang mapipigil ang yelo, baka pati pag-asa at pangarap mo. Ibig sabihin, totoong mga base militar, hindi lang mga trading post ng balahibo o supply shack. Ang Pituffik Space Base, dating Thule Air Base, ay 747 milya mula Hilagang Polo at kasalukuyang may 150 sundalo. Noong panahon ng Cold War, umabot ito ng 6,000 at itinayo ito ng isang construction army na may 10,000 katao. Ang geopolitikal na pagkabahala ay pagtatayo ng maliit na lungsod sa yelo. Ang mga base sa Artiko ay kailangang masuplayan sa dagat. Pero dahil sa banta ng nuclear annihilation, walang gustong matulad sa nangyari kay Franklin ang kanilang mga barko. Nakakahiya kung ang barkong pandigma ay maipit sa yelo ng 2 taon. Kaya nag-invest ang US at Russia sa mga icebreaker. Nanalo ang Soviet sa karerang iyon gamit ang nuclear-powered na Lenin na inilunsad noong 1957. Ngayon, isa na itong retirement home at alaala ng Cold War. May icebreaker ang US na diesel-electric, hindi naman talagang nakakatakot. Tapos, inilunsad ng mga Soviet ang Sputnik noong 1957, nag-react ang US na parang may naglagay ng satellite sa ibabaw ng bawat garahe. Ang USS Nautilus, ang kauna-unahang nuclear submarine sa mundo at ang comeback kid ng teknolohiyang Amerikano. Ito ang counterpunch ni Eisenhower, simbolikong mensahe na may gadget din ang Amerika, parang ganoong suntok. Ipinatupad niya ang Operation Sunshine, pagpapadala ng nuclear submarine sa ilalim ng Hilagang Polo na hindi pa nararating ng ibang barko. Umalis ang Nautilus mula Connecticut noong Agosto 19, 1957, 2 buwan bago ang Sputnik upang ipakita ang galing ng inhinyeriyang Amerikano. Sumagot ang Artiko ng karaniwang init. Sobrang kapal ng yelo, kaya umuwi sila. Umatras ang submarine at naghintay ng 1 taon. Nakakahiya, oo, pero walang namatay, kaya panalo pa rin yun. Noong Hunyo 1958 sinubukan ulit. Ngayon naman mula Seattle. Pinilit ng crew na makadaan sa kipot ng bering at hulaan mo, kahit tag-init na tag-init, sinabi ng yelo sa dagat Chukchi, hindi ngayon, hindi kailanman. Tahimik na umalis ang Nautilus papuntang Pearl Harbor para magmuni-muni at baka magtagal sa mainit na shower. Pero si Komandante William Anderson ay may kaunting ganoong ugali, yung matigas ang ulo at medyo kakaiba. Hindi siya susuko dahil lang nag-iinarte ang Artiko. Noong Hulyo 23, sinubukan niya ulit. Noong Agosto 1, lumusot ang submarino sa ilalim ng Barrow Sea. Mas makapal ang yelo kaysa inaasahan. Ayaw talaga ng Artiko makipagtulungan. Tapos nagkaproblema pa ang Nautilus sa makina. Siyempre, pero noong Agosto 3, narating nila ang Hilagang Polo. Ito na siguro ang pinakamalamig at pinaka-awkward na victory lap. 4 na araw silang lubog sa yelo bago lumitaw sa hilagang silangang Greenland upang iradyo kay Eisenhower ang malaking mensahe, Nautilus Siamnapu North. Ang Amerika ay nakarating sa tuktok mula sa ilalim. Pero hindi pa tapos ang karera papuntang Hilagang Polo, malayo pa. Noong 2007 may nangyaring parang hango mismo sa taong 1,500 at 27 kung ang 1,500 at 27 ay meron noon. Titanium at mga minisub, 2 Russian na minisub. Pinangunahan ni Archer Chilingorov, dating bayani ng Soviet Union at kontrabida sa James Bond, ang pagsisid ng 2.6 milya sa ilalim ng dagat, narating ang seafloor sa Hilagang Polo at itinanim ang titanium na bandila ng Russia. Lumalabas na tila kailangan pa rin ng ika-21 siglo ang cosplay ng pag-aangkin ng lupa. Sinabihan ng Foreign Minister ng Canada ang Russia na itigil ang cosplay bilang konkistador. Bakit ang daming drama? Dahil hindi pa tapos ang karera. Ang parehong yelo na minsang lumamon kay Franklin
at kalahati ng optimismo ng Victorian England ay mabilis nang natutunaw. Noong Setyembre ng 2024, ang average na yelo sa dagat Artiko ay 1.69 milyong square miles. Ang average mula 1,981 hanggang 2010 ay 2.4 na milyon. Parang pinindot ni Inang Kalikasan ang defrost. Ang pagkatunaw ng yelo ay nagbubukas ng mga bagong ruta ng barko na maaaring baguhin ang pandaigdigang kalakalan. Isipin mo na lang na ang China at Rusya ay dumadaan nang nilalagpasan ang Suez Canal at mga choke point ng US Navy, kasama ang Strait of Malacca. Sa ilalim ng natutunaw na yelo, may langis, gas, at rare earth, ang trifecta na pinakamahirap abutin at mahalagang kayamanan sa mundo. Kaya nag-umpisang mag-ikot ang 8 bansa sa Artiko na parang mga batang nag-aagawan sa huling pizza. Sino ang may-ari ng Hans Island, Canada o Denmark? Ang Lomonosov Bridge ba ay pag-aari ng Denmark, Russia o Canada? Kung sino ang manalo, siya ang magbubutas. Ngayon, may alitan ang US at Canada sa Artiko. Inaangkin nila pareho ang Beaufort Sea at Northwest Passage. Gusto ng Canada limitahan ang trapiko ng barko para pabagalin ang pagbabago ng klima, ngunit tutol dito ang US. Nagsimula ang Hilagang Polo bilang isang nagyayelong pantasya na ikinamatay ng ilan, ngunit ngayon nagiging totoo na ang iba sa mga pantasyang iyon. Kapag may narinig kang siyentipikong misyon sa Hilagang Polo, malamang may ibang motibo itong tinatago. Gaya ng mga panganib na laging nakatago sa ilalim ng yelo. Iba-iba man ang bandila, hindi tumitigil ang karera. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod sa Mapak.